Okay, so ito ang, kasunod na topic. Si Sarah. Si Sarah pa rin. Okay, kasi ibukod natin 'to kasi interesting para sa akin 'tong ano, eh, itong, kanyang, mga sinabi tungkol doon sa kanyang, interaction sa kanyang ama, 'di ba? Kasi matagal ko ng sinasabi na, um, nauto si Sara Duterte ng mga Marcos at saka ni Gloria into running as a vice president instead of becoming as running for the presidency herself, 'di ba? Nagsettle down siya sa pagiging vice president kaysa maging VP. And madaming nagsasabi daw sa kanya na ayan nangyari, yan kaya ka nagkaganyan, sinisisi siya. Kaya ka nagkaganyan kasi hindi ka naniwala sa tatay mo eh. Dapat naniwala ka sa tatay mo. So she answered that notion about her dito sa press con na to, dun sa beginning. So let's see kung dito sa part na to, let's see. Play natin. And in the weeks after, yung foreign policy, geopolit Hindi yan. to um, Martin Romualdez. And then, sa Quad Committee, Teka, hindi. because matigas ang ulo. Ayan, yan. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to Tagal. Martin Romualdez. And then, Teka, hintayin lang natin. merong isang person of that triangle, hindi mo na natin siya i-mention because I'm waiting for more Sino? information coming out doon sa Sino yung House isang Road person na yun? Baka si ano? bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro Baka si Bongo. a little of confidential funds. Okay? Yan. So 2021. Yan. Kukwento siya. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Road to Our perdition. country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. And hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. I'm sure, Even madami talaga. kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Ang reaction niya, no? Hindi niya na sinabi eh. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. Yan. PRD never ever asked me to run for president. Okay. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin. Okay, so yun ang sinabi niya na hindi daw siya sinabihan ng airpot niya na tumakbo ng presidente.
Okay, so dahil yun ang kwento niya, paniwalaan natin, 'di ba? Yun ang, ah, let's go with that. Okay, so absuelto si PRRD, pero umano pa siya, eh, kumandidato pa siya na VP, eh, 'di ba? Dapat kasi si Bongo dapat yung magpe-presidente. Anyway, ah, I don't think that is, exactly the point dun sa sinabi niyang reason. Kasi, kaya naman siya sinasabihan, at least for me, kaya ako siya yung kasi isa ako dun sa mga nagsasabi na ano, eh, na naisahan si Sara Duterte ng mga Marcos at saka ng mga Marcos basically, into running for vice president instead of, president. Kasi kaya ko sinasabi 'yun, kasi hindi naman ano, eh, hindi dahil sa sinasabi ni President, Duterte. Kaya ko sinasabi 'yun dahil siya yung lamang sa survey as president, 'di ba? Kaya siya likely, kumbaga the president is within her grasp already. And she was talked into, running for vice president instead, kaysa siya mismo yung maging presidente. 'Di ba magkaiba yun, eh. Magkaiba yun, eh. So, kumbaga nandito na yung ano, sabihan siya ni Duterte o hindi ng na tumakbo ng presidente o 'wag, 'di ba? Hindi naman wala naman siyang sinabi na, "Hindi, vice president na lang ang takbuhan mo," 'di ba? So, bakit naman gagawin ni Duterte 'yun kung, kung number one si Sara Duterte sa surveys, 'di ba? So, para sa akin medyo weird yung explanation ni Sara. Although wala naman akong ano, dahil yun yung kanyang, version ng kwento, eh, paniwalaan natin. Hindi talaga siya sinabihan ni Duterte. Pero I don't think that matters. What matters is, doon sa conversation na yun, is, she had a great shot to becoming the president kasi number one siya sa survey by far. Pero she was talked into, conceding na maging vice president na lang at ibang magpaubaya kay BBM. Which, kung sinabayan niya si BBM, malamang nanalo siya. 'Di ba? Kahit si Lenny nandun. So, I don't know. But then again, kinuwento niya later on dito na double cross nga siya, na hindi na yun, yung mga nangyari sa kanya, biglang hindi tinanggal siya dun sa mga positions. Yung mga positions na hinihingi niya, hindi binigay sa kanya, 'di ba? Actually, hindi ko pa napapanood yung buong ano, eh, yung buong, press con na 'to. Dun lang sa mga highlights na nagiging viral ngayon, yun pa lang ang napapanood ko. Pero yun lang masasabi ko tungkol dito sa explanation ni Sarah doon sa kanyang, doon sa criticism sa kanya about, disobeying her dad. Okay, so ang sinasabi niya, hindi niya dinisobey ang dad niya because wala namang wala namang request sa kanya yung ano, wala namang utos to begin with to disobey. But but for me talaga, it was really, failure of, judgment on her part na piliing tumakbo ng vice president instead of president. Not that I want her to become president, 'di ba? Pero kung, strategically speaking, kung gusto niyang manalo, dapat nagsigurado na siya sa pagiging presidente. Pero I don't know. Ah, I don't know. After seeing her with the psychotic, rant kanina na gusto niyang pugutan yung ano, yung, presidente, even acting it out in a very unhinged manner. I'm just glad that, hindi siya naging presidente. 'Di ba?
So, yun lang. Hopefully next election there will be new blood. Kasi hindi na pwede si BBM kumandidato. Okay? So, disqualified na siya kasi hindi naman siya pwedeng mag-re-elect. Magpara he's not up for election already. Si Sara, hindi ko alam how much she will self-destruct dito sa mga pinaggagawa niya na ito, 'di ba? Si SRT outside na 'yon sa kumbaga bagong choice na si SRT si Tulfo, 'di ba? And right now wala pa siyang sinasabi na tatakbo siya, 'di ba? Kasi maaga pa nga naman and malamang susuportahan niya yung mga utol niya sa Senate, 'di ba? So wala pa 'yun sa hinagap. And hopefully kasi 2028 pa, hindi pa natin alam kung may bagong mga characters na ma-unlock, 'di ba? Within that span of year na 2025, 26, 27, 2008, almost 4 years pa, 'di ba? So malay mo may bagong character pa na sumulpot. Pero ano, hopefully and ano na 'to, tanggal na 'to. Iba naman kasi Sara Duterte unhinged. Unhinged ka, madam. Uh, Marcos, yung kanyang mga protege, sina Romualdez, I don't know how if he can flip the script na maging siya, na maging popular siya, siguro para sa akin Mar Rojas level ang maximum na kaya niyang maabot eh. And he's even very far from Mar Rojas level nung panahon ni nung Rojas versus Duterte. Malayo, 'di ba? So, I don't know. Let's see. Ano to? Excited na ako sa T3. Si Butin, excited na rin. 'Di ba? Para meron siyang mako-content. Kunyari lang mga hinayupak na 'yan eh. Okay. So yun. Ano pa? I suppose that's it for the Sara Duterte. Yun. Mag-subscribe kayo dito sa ating bagong uh, format. Comics Man Riffs. Okay. Paalam.